Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, maayong adlaw. Ilabi na katong padayon nga nagsunod ug naglantaw sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joan sa Rigumban Tasuda alang sa Community Update. Sa atong headlines, Proposed 10% increase sa sweldo sa mga job order workers sa LG Oroqueta, aprobado na sa first reading. Pinakaunang dual-lane drive-thru sa Jollibee sa Vismen, giablihan na dinhi sa Dakbayan sa Oroqueta, human sa ribbon cutting and blessing nga unang napahigayon. Bahay Silangan, Oroqueta City, nagahin og duha ka adlaw alang sa duha ka batch sa mga barangay para sa refresher course for drug clearing process and implementation of Barangay Anti-Drug Plan of Action. 13 ka mga nagbuhi og baboy sa Oroqueta nga naapektuhan sa ASF nakadawat og ayuda gikan sa PCIC. Motorcade libot sa Oroqueta City ang gipahigayon sa BFP isip kick-off ceremony sa pag-abli sa Fire Prevention Month. Ug karon sa tong detalye, giaprubahan na sa sangguniang panlungsod niadtong Lunes, March 4, 2024 ang first reading sa proposed city ordinance sa Committee on Personnel Development and Welfare nga 10% increase sa wage rate sa mga job order worker sa local government unit sa Oroqueta City ug gipasa na sa konseho para sa second reading. Ania ang kompletong detalye. Human sa deliberasyon ni City Councilor Isaias Claros Jr. isip chairman sa Committee on Personnel, Development and Welfare sa proposed city ordinance para sa 10% increase sa wage rate sa mga job order worker sa local government unit sa Oroqueta City niadtong March 4, 2024 atol sa ilang regular session. Aprobado kini sa first reading ug gipasa na sa sangguniang panglungsod para sa second reading. Matod pa ni Claros nga ang proposed ordinance number 010-2023 nga gipasa gustong i-revise ang miaging ordinance number 870-2020. Usa ka ordinansa nga mibag-o sa mas daan pang ordinansa, ang ordinance number 303-2008. Mao kini ang ordinansa nga naghatag og nagporma sa guidelines sa pag-hire og mga casuals, job order workers sa pangagamhanan sa Dakbayan, ilabi na ang Section 9 ug 10. Ang Section 9 naghisgot kini sa rate samtang ang Section 10 naghisgot kini sa kwalifikasyon sa mga job order aron mausab ug makurihian ang mga kakulangon sa daang mga ordinansa base sa nakalatid sa Civil Service Commission. Human sa public hearing ug sa mga makuti nga diskusyon tali sa mga head of offices, budget officer, accounting officer sa LGU Oroqueta, mga katawhan ug sa tanang mga stakeholders nga mitambong na desisyonan kining 10% increase luyos sa 5 ka gipilian gikan sa 3%, 5%, 7%, 10% ug ang taas pa sa 10%. being recommended by the committee that across the board, we will increase at 10% from the current rate of the job orders. Dugang saysay ni Claros nga ang buhatan sa City Mayor nagmugna og mga bag-ong posisyon nga wala na apil sa daang ordinansa sama sa garbage collector, waste worker, nga sa pagkakaron utility worker ang ilang designation nga dili haom sa ilang trabaho. IT team nag-create usab og posisyon nga haom sa sangguniang panlungsod aron makater ang mga job order nga dugay nang nagserbisyo sa SP. Samtang adunay mga posisyon usab nga giwala gumikan dili na gikinahanglan. Importante kini nga maaprubahan ang proposed city ordinance aron mapakunhod
Ang gap tali sa standard nga swelduhan sa pribadong sektor, batok sa sikta sa gobyerno. Gusto ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta nga makamugna og mas balansi ug makiangayon nga sistema sa kompensasyon. Makatabang kini nga madani ang mga worker nga adunay mga talento nga magpabilin nga moserbisyo sa gobyerno tungod kay aduna na sila'y patas nga bayad sa ilang trabaho ug naghatag usab kini og kadasig sa mga empleyado sa gobyerno nga mas maghatag pa sa maayo ug dekalidad nga serbisyo. At last, ang pinakasikat nga fast food chain nga mao ang Jollibee nag-abli na usab sa ilang pinakabag-o ug pinakaunang dual lane drive-thru sa Visayas ug Mindanao dinhi sa Oroqueta City, March 8, 2024 sa may alas 6 sa buntag dito sa daang Shell Station sa Barangay Poblacion 2 ning Dakbayan. Katawhan sa Dakbayan naghugop sa grand opening. Ania ang kumpletong detalye. Human sa siyam kabulan nga pinaabot sa pag-abli sa pinakaunang dual lane drive-thru sa pinakasikat nga food chain nga mao ang Jollibee sa Visayas ug Mindanao ug ang ikaduhang dual lane drive-thru sa tibuok nasud. Formal nang giabrihan sa Dakbayan sa Oroqueta niadtong Marso 8, 2024 human sa pagpahigayon sa blessing ug ribbon cutting niadtong Marso 6. Ang bagong Jollibee dual lane drive-thru atuan nahimutang sa daang Shell Station sa Barangay Poblacion 2 ning Dakbayan. Mao na kini ang pinakabag-ong landmark sa kapital sa Misamis Occidental nga mao ang Oroqueta City. Yes, maayong buntag, Oroquetanon. Sila bina sa mga lumulupyo sa Misamis Occidental. Happy kay nino, kay kinidyo datong gipaabot. Dugay hindi paabot. At least naana karon. Salamat kaayo labi na sa ganina nga customer nato no nga 4 o'clock pa lang naa na gid siya gahulat. So amo siyang gihinabi ganina na siya gusto gid siya nga mauna. Good morning everyone and welcome to our newest and very beautiful store here in Oroqueta City. Tabo na gyud, nag-open na gyud ang dual lane drive-thru sa Oroqueta. So as marketing in charge, daghan tag mga gina-offer na exciting promos at ang mga customers. Nakita sa mga kadagkuan sa Jollibee nga alas 4 pa lamang sa buntag sugod na ang pag-abot sa mga Oroquetanon nga naghulat sa pag-abli sa tindahan. Bisan pa nga nakabalo ang tanan nga alas 6 pa sa buntag ang opening. Mga hamtong nga mga tatay, nanay, auntie, uncle, kuya ug ate ang anaa sa gawas sa Jollibee naglinya aron makasalmot sa grand opening ug makapalit sila sa paboritong Chicken Joy ug uban pang mga pagkaon nga anaa sa Jollibee. Ilabi na ang pag-angkon sa mga freebies nga gi-offer sa Jollibee. Excited silang mi-welcome sa bag-o ug pinakadako nga Jollibee nga high technology na ang kagamitan aron mas mapadali ang serbisyo sa ilang customer ilabi na ang drive-thru. Ang ato ang store diri is the newest model no sa ato ang system. So we offered dual lane drive-thru and we have al fresco, we have self-order kiosk and a new design also offered pay and claim. So mas dali ang ato ang moving sa ato ang queue. And then ang ato ang kitchen design is the newest also in the system which is the compact kitchen. Matud pa ang adunay planong mag-operate ang Jollibee Oroqueta Highway 24 hours. Apan pagkakaron, naghimo pa sila sa maputing pagtuon, abli ang Jollibee sugod alas 6 sa buntag hangtod sa alas 11 sa gabi. Samtang si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang mikat sa ribbon sa gipahigayong pag-blessing ug ribbon cutting niadtong March 6, 2024 sa may alas 10 ang takna sa buntag. Mainiton nga gi-welcome ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang pag-abli sa Jollibee. Iyang pasalig ngadto sa mga kadagkuan sa Jollibee nga mas muuswag pa ang dakbayan sa umaabot pang mga panahon uban sa Jollibee. I would just like to promise our investors from Jollibee Foods Corporation, because of your confidence sa amin student, di po mo na magpasagdan. No? And in the next 3 to 5 years, I tell you, Oroqueta will be a much better city than it is today. We will grow by leaps and bounds. Oroqueta will be more
will see not only the province of Misamis Occidental and the whole of Region 10, but in the whole of the Philippines. Kaya we want to be as dynamic as our country, and we want to grow with your store, Jollibee. Sa dugang mensahe ni Mayor Acosta, iyang gikalipay ang gipakitang pagsalig sa pamunuan sa Jollibee. Diin dinhi gipahiluna sa Oroqueta City ang ikaduhang dual-lane drive-thru sa nasud. Timailhan kini nga ang dakbayan sa Oroqueta, hinay-hinay nang nakabuot ang kalambuan. Usa kini sa tinguha ni Mayor Acosta nga daghan pa nga mga negosyo ang musulod sa dakbayan. Nagtuo ang mayor nga pinaagi sa pagpangabot sa mga tigpatigayon sa dakbayan, maghatag usab kini og oportunidad sa mga lumulupyo. Thank you for the confidence that you have shown and given to Oroqueta City and its people, because for sure, Oroqueta loves Jollibee Foods Corporation. Mapasalamaton usab ang kadaguan sa Jollibee sa gipakitang pag-abi-abi ug suporta ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta uban ni ABC President ug ang City Tourism Chairwoman nga si Kapitan Naneth B. Acosta ug ang tibuok sangguniang panlunsod lead by Vice Mayor Aurora Virginia Almonte, barangay officials, mga negosyante sa dakbayan, binaagi sa pagpakita sa ilang presensya atol sa okasyon. Atong nakita ang presensya ni Vice Mayor Gigi Almonte ug pipila ka mga city councilors nga sila City Councilor Eileen Manunog Taladwa, City Councilor Vincent Guantero, City Councilor Noel Undag, ABC President Naneth Bandala Acosta. Usab sila Executive Assistant to the Mayor Gian Chavez ug Henry Regalado Jr. Mitambong usab ang mga barangay officials sa Barangay Poblacion 2 ning Dakbayan nga gipanguluhan ni Barangay Kapitan Jinky Santiago. Si Guni Buaquinia, Mr. Xiao sa SBU nga misuporta sa pag-operate sa dual-lane drive-thru sa Jollibee dinhi sa Dakbayan. Usab ang mga personahe sa Department of Trade and Industry kun DTI, Philippine National Police, Bureau of Fire ug daghan pang uban. Grabe yung kayo ang pagdawat sa mga diri sa Oroqueta City, especially the LGUs, no. Since day one, ang pagprotisira mo, grabe yung kayo ang ilang pagdawat ka namin. And sa inyo ma'am, mga media, no, daghang kayong salamat po sa inyo ma'am. Pagduyog sa mga opening diri sa Jollibee Oroqueta Highway. Bahay Silangan, Oroqueta City nagpahigayon sa refresher course for drug clearing process and implementation of Barangay Anti-Drug Plan of Action. Duha ka adlaw para sa duha ka batch sa mga barangay. Ania ang kumpletong detalye. Malampusong napahigayon sa Bahay Silangan, Oroqueta City ang duha ka adlaw para sa duha ka batch sa mga barangay sa Dakbayan. Ang refresher course for drug clearing process and implementation of Barangay Anti-Drug Plan of Action kon BADPA ug sa pagpakig-alayon sa Philippine Enforcement Agency kon PIDEA didto sa Boctors Place, Dulipos, Baho, Oroqueta City niadtong March 4 and 5, 2024 nga gilangkuban sa 23 ka mga barangay ang unang adlaw samtang 24 ka barangay sa ikaduhang adlaw nga girepresentahan kini sa mga barangay kapitan, barangay secretaries, barangay treasurers ug ang mga barangay konsihal nga chairman sa Committee on Peace and Order. Gipahigayon ang duha ka adlaw nga refresher course for drug clearing process and implementation of Barangay Anti-Drug Plan of Action aron malantaw balik ang mga estratehiyang gihimo sa mga barangay ngadto sa mga drug surrenderies ug mapahinumduman sila kung unsay kaakuhan sa badak aron ma-address ang drug-related issues sa barangay o sa komunidad. Nagpasalamat og gidayeg ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang Bahay Silangan nga gipanguluhan ni Ida Taliktik nga nagpahigayon sa ingon niini nga kalihukan aron mapatunhay ang kampanya batok sa illegal nga droga. Mensahe ni Mayor Acosta isip chairman sa City Anti-Drug Abuse Council o CADAC nga ang problema sa illegal nga droga dili lang kini problema sa gobyerno kundi problema kini sa tanan. Mao nga kinahanglan nga ang kampanya mapaabot sa komunidad para sa kahiusahan aron mabatukan ang illegal nga droga nga moguba sa komunidad.
Kinahanglan nga ang matag usa magpakabana aron masumpo ang pagkaylap nga posibleng hinungdan sa kagubot sa usa ka lugar. In order to be successful in our campaign, let us also mobilize our communities. Nakikahinanglan ang illegal nga droga, dili mo tried sa ato ang tagsa-tagsa ng komunidad. Nahibaw ko ng atong mga barangay officials ang unang mahibaw kinsay naggamit, kinsay nagbaligya o droga sa ato ang barangay. Our city is growing. Our city is progressing. Dili ta gusto nga moabot ang panahon nga ang mahimong threat, ang mahimo nga ingno nato baba para sa kalambuan sa atong syudad, ang proliferation sa illegal na droga. Importante ang panaghiusa, magtinabangay ang tanan aron makabot ang mantra sa probinsya nga gihulma ni Governor Henry S. Waminal nga mao ang 5Ms. Misamis nun magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Kay kun anaa pa ang problema sa illegal nga droga, posibleng dili malinawon ang usa ka lugar. Mao nang gihugtan ni Mayor Acosta ang pag-auhag sa mga barangay officials nga seryosohon ang kampanya sa illegal nga droga. Ug labaw sa tanan, hugtan ang pag-monitor sa matag barangay aron walay illegal nga droga ang makasulod. Kay nagtuo si Mayor Acosta nga mamahimong magmadaugon kita batok sa illegal nga droga kung magtinabagay ug magkahiusa sa pagsumpo sa nahisgutang problema. Ilabi na nga mibalik na ang illegal drugs. Ikahinanglan, pukawon na nato atong kaugalingon and let us face the reality na we have to face the problem head on. Kay maski naa pa diri si COP nato, aton si police, maski naa pa ang PDEA dinhi, they cannot cover every inch of the ground. We can only win this battle if the community is on our side. Sa mensahe usab ni Chairman sa Peace and Order and Dangerous Drug, City Councilor June Claros, nga kinahanglang planuhon ang mga buhaton nga mga intervention sa barangay aron mabatukan ang illegal nga droga. Dilita angay mahadlok. Ma-encourage mo na ako, dilita angay mahadlok pagbatok sa droga. Dilita mo suporta sa mga tao nga nag-tolerate sa droga. Kaya nga naman, kita ang mga pobre sa ato ang komunidad. Kita nagihapon ang alaon. Gitambungan usab nila Executive Assistant to the Mayor ug PADAC Focal Person Nilo Bation, City Councilor ug Chairman sa Peace and Order and Dangerous Drugs June Claros, City Councilor Noel Undag, City Councilor Jusibel Maghinay, Balay Silangan Administrator Ida Taliktik ug mga personahe sa PDEA ug PNP o Roqueta headed by Police Major Roland Dunor. Midawat sa ayuda nga gikan sa Philippine Crops Insurance Corporation kon PCIC ang 13 ka mga rehistradong mag-uuma dinhi sa Oroqueta City nga namatayan sa binuhing baboy tungod sa African swine fever. Ania ang kompletong detalye. Malipayon nga gidawat sa 13 ka rehistradong mag-uuma sa syudad sa Oroqueta ang namatayan sa binuhing baboy human naigo sa African swine fever kun ASF. Ang indemnity check isip ayuda nga gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation kun PCIC. Matud pa ni Napoleon Barad, ang insurance underwriter o marketing officer sa PCIC, kinsay maoy personal nga mi-release sa mga cheque nga ang makadawat sa ayuda kadto lamang mag-uuma nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture kon RSBSA. Giklaro ni Barad nga ang kantidad nga madawat sa apektadong mag-uuma nagdepende kini sa klase or breed sa baboy. Adunay 11,000 pesos o 13,000 pesos matag baboy nga namatay. Walay bisan piso nga gibariyan ang mga mag-uuma nga nagkuha og insurance sa PCIC dito sa buhatan sa City Agriculture and Fisheries Office kon Kafo ning Dakbayan. Human sila nagparehistro sa ilang mga kahayupan ug mga tanom aron mamahimo silang legit nga mag-uuma sa Dakbayan.
Subay pa ni Chudor Adlaon usa sa midawat sa ayuda nga nagkantidad sa 33,000 pesos alang sa iyang tulo ka butakal nga namatay nga ang kahago lamang ang iyang puhunan sa pagpa-insured sa iyang mga binuhing baboy. Import nga man dito. Nalipay ka wala? Nagpaabot usab sa dakong pagpasalamat si Gudulo Apos, usa sa benepisyaryo sa PCIC sa nadawat nga ayuda na pamatud-an gayod nga tinuod ang insurance sa PCIC. Hinungdan nga iyang giingganyo ang tanan nga mga farmers nga magparehistro og ipa-insured ang ilang mga kahayupan ug mga tanom para adunay madawat nga assistance kung adunay katalagman nga moabot niini. Kaya akong giawhag ang tanang mga lokal nga mga mamuhay baboy katong naga-backyard. Palihog i-report ang inyong mga baboy sa buhatan sa City Agriculture aron marehistro sa Philippine Commission Insurance, Philippine Crop Insurance Commission Corporation aron panahon nga sa mahitabo sa baboy, mahatagan mo sa insurance o magpadayon ang atong panginabuhi isip mamuhi ang baboy. Samtang walay hunong nga nag-awhag si City Agriculturist Noel Piula sa tanang mag-uuma nga magparehistro og ipa-insured ang tanang kahayupan, mga tanom lakip na ang baruto, aron adunay mga hinabang nga madawat gikan sa PCIC kung adunay mga kalamidad o panghitabo sa inyong mga binuhing hayop, pananom ug ang mga kagamitan sa panagat. Walay motuo sa mga fake news nga nag-ingon nga dili tinuod ang insurance. Dako ang pagpasalamat sa mga mag-uuma gumikan kay wala nila damha nga makadawat sa nasangpit nga ayuda gikan sa PCIC nga nagpamatuod nga tinuod ang insurance. Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Mao kini ang tema karong tuiga sa pagsilibrar sa tinuig nga Fire Prevention Month matag bulan sa Marso. Diin ang Bureau of Fire sa Dakbayan nagpahigayon og usa ka motorcade libot sa sentrong bahin sa syudad sa Oroqueta isip kick-off ceremony sa pag-abli sa naasoyng selebrasyon. Aniya ang kumpletong detalye. March 1, 2024, ang Bureau of Fire Protection kun BFP sa Dakbayan sa Oroqueta nga gipanguluhan ni City Fire Marshal Fire Senior Inspector Pedrito Cabanday nagpahigayon og usa ka motorcade, dala ang mga fire trucks ug ambulance libot sa sentrong bahin sa syudad ug walay hunong sa pagpatingog sa siren isip kick-off ceremony sa Fire Prevention Month celebration nga nagdala sa tema karong tuiga nga ang pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. Matud pa ni Cabanday sa interview nga ang motorcade libot sa syudad nagsilbi kining reminders sa mga katawhan nga sa matag bulan sa Marso kada tuig sa ulugon ang Fire Prevention Month aron ang katawhan ma-inform nga kinahanglan ang tanan magmatngon og likayan ang mga butang nga posibleng mairason sa sunog. Our aims is to remind the people atong paymangnuan atong mga katawhan to be more cautious and responsible dito sa atong panimalay o sa ato pong workplace because fire safety is everybody's concern man siya. And then as we observe the advocacy of the BEP that we should exercise tanan kita sa katawhan mag-exercise in vigilance and be more aware kinahanglan na atay gamay kahibalo sa fire safety in order nga to keep ourselves and also our family to be safe in terms of fire. Ang BFP Oroqueta City mo paligon usab sa kampanya nga malikayan ang sunog sa komunidad nga naglakip sa pagbisita sa paghatag og training sa mga barangay nga nailang fire-prone areas aron maghatag sa fire safety tips. Dugang pa ni Cabanday nga dili lang sa panahon sa Fire Prevention Month sila naghatag pahimangno sa katawhan kundi sa tanang higayon aron malikayan ang sunog sa dakbayan. Gani ilang gihingusgan ang paghatag kahibalo sa publiko kalabot sa kampanya sa fire prevention. Ilabi na nga adunay tulo ka fire incidents ang narespondihan sa ilang buhatan sugod sa pagtungtong sa bulan sa Enero ning tuiga ug sa bulan sa Pebrero 2024. Naartay tulo ka fire incident ang ato ang na encounter primero dito sa
purok size. Duha ka purok size mubod no. Niadtong January 17 sa may alas 4:33 sa hapon. Just the same purok size gyapon sa may mubod alas 2:40 ang takna pod sa pizza 23 sa January. Kani nga fire incident, duha ka fire incident natala ni adtong January. Pagka February, usa lang kasunog ang atong hitabo, medyo dako-dako siya. Katong hitabo adtong February 5 sa may alas 10:50 sa buntag no dito sa Purok 2 Talairon no, Talairon. Mo toy last na mo nga responding nga sunog. And then tulo lang no for the whole from January up to February. Ang rason sa duha ka sunog nga natigayon sa barangay Mubod mao ang wala na bantayi nga haling ug ang usa nga hinungdan sa sunog nga natigayon sa barangay Talairon mao ang gipahigayong pag-welding. Mao nga hugot nga nagpadungdong si Kabanday nga magbinantayon sa paggamit sa kalayo ug sa elektrisidad. Ang motorcade gisalmutan kini sa mga personahe sa PNP, CSWD, CDRRMO, PDRRMO, mga volunteers ug ang Red Cross. Mao kato ang naglangkob sa community update. Sa ngalan sa kinitibuk ang puwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joan sa Rigumpa Tasuda. Moingon kaninyong put God first in everything you do. God bless Oroqueta. God bless Misamis Occidental.